Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Dalawang magkaibang lalaki, dalawang magkaibang inumin. At ang parehong dalawang lalaki ay tila nga ginawang pampalakas ng kani-kanilang mga katawan ang dalawang inumin. At inaraw-araw nga nila ang mga inumin na ito. Marahil sa iba ang mga inumin na ito ay nakamamatay o bawal. Ay nga sa isa sa mga lalaki, kapag hindi siya nakakainom ng coke, tila siya ay nanghihina. Ang isang lalaki naman ay sinabing, kapag hindi siya nakainom ng alak, nananamblay siya at nanghihina. Dalawang magkaibang inumin at dalawang magkaibang kwento ng dalawang mga lalaki. Ating ngang talakayin ang mga inumin na ito at kung paano sinasabi ng dalawang lalaki na ang coke at alak ay tila nga nagpalakas ng kanilang mga katawan. Ito nga ay kwento ni Virgilio de la Cruz at Chris Maravilla. Dalawang lalaking halos 2 dekadeng hindi nawala ng mga bote na hawak-hawak sa kanilang mga kamay. Soft drinks at alak. Sa loob nga na mahigit 20 taon, araw-araw silang may iniinom. Pero hindi tubig, hindi gatas, hindi tsaa at hindi rin juice. At para kay Virgilio, coke lamang ang laman ng kanyang basong iniinom. At para naman kay Chris, alak ang pamatid uhaw niya sa araw-araw. Sa mata nga ng mga nakakarami, ito ay masama kung aaraw-arawin. At biro ngang maituturing kung ang dalawang taong ito ay ginawang tubig ang coke at alak. Pero sa mata ng dalawang lalaking ito ay nagbigay ng lakas sa kani-kanilang mga pangangatawan. Si Mang Virgilio de la Cruz ay 55 years old na nagtatrabaho bilang gasoline attendant sa isang gasoline station sa Aklan. Araw-araw nakatayo siya sa ilalim ng araw. Nag-aasikaso ng mga sasakyan at binabati ang mga motorista na may mga ngiti. Sa gitna nga ng kanyang trabaho, hindi siya kailanman nawala ng bote ng coke sa kanyang tabi. Habang ang iba'y tubig ang panlaban sa init, para kay Mang Virgilio, coke ang sagot sa lahat ng kanyang patid uhaw. Mainit man o malamig ang panahon, pagod man o busog, coke lagi ang laman ng kanyang katawan. Hindi ito panandalian lamang, at sa loob nga ng mahigit 20 taon, hindi siya uminom ng tubig, kundi puro coke ang naging bahagi ng kanyang bawat araw. At maniniwala ba kayo kung sasabihin namin na taong 2002 pa siya nang huling uminom ng tubig? At nagsimula nga ito bilang simpleng hilig. Sa una, isang baso dito, isang baso doon. Pangtanggal ng kanyang uhaw at pangtanggal ng kanyang antok. Pero habang tumatagal, napansin ni Mang Virgilio na parang hindi na siya makakilos nang wala ito. Ayon nga sa kanya, kapag hindi siya nakakainom ng coke, nanghihina siya. Parang hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Araw-araw siyang umiinom nito mula 2 hanggang 3 litro. Minsan nga higit pa roon ang kanyang iniinom. At ang mas nakakagulat, hindi siya umiinom ng tubig. Hindi dahil walang access, kundi ayaw niya ang lasa ng tubig. Wala kasing lasa para sa kanya. At pakiramdam niya hindi siya nakainom kapag tubig lamang ang kanyang ininom. Ayon pa sa kanya, dapat sana ay magre-retire na siya. Kaso, paano niya matutustusan ang hilig niya sa pag-coke kung hindi siya magtatrabaho? At ang sweldo niya bilang gasoline attendant ay 400 pesos kada araw at ang kalahati nito ay napupunta sa bisyo niya sa pag-inom ng coke. Sa kanyang katawan, coke nga ang nagiging default. Laging hanap-hanap ng kanyang katawan. At sa tagal nga ng panahon, ang soft drinks na ito ay naging gasolina ng kanyang katawan. Ironic, di ba? Para sa isang taong nagtatrabaho sa gasolinahan. At dahil nga sa daily routine niya ay napansin naman ng kalapit bahay ng gasolinahan na si Aling Nene na magtinda ng coke dahil nga para kay Mang Virgilio. Ayon sa kanya, suki na nga niya si Mang Virgilio araw-araw, mula Lunes hanggang Linggo. Lumipas nga ang mga taon at dumating ang mga senyales sa pag-inom niya ng coke. Namamaos ang kanyang boses at kung minsan ay inuubo.
Subalit kapag umiinom daw siya ng soft drinks ay wala siyang napapansin at nararamdaman na kahit anong sakit. Kaya naman ipinagpatuloy at ginawa niyang maintenance ang soft drinks. At kapag umiinom siya ng soft drinks ay maganda na ang kanyang pakiramdam. At may mga araw pa nga umano na parang hindi sapat kahit ilang bote na ng Coke ang kanyang ininom. Kaya naman kung walang mahanap na tindahan ay naglalagay siya ng tubig sa baso at naglalagay umano ng napakaraming asukal para ihalo. At ang anak niyang si Lynn ay natatakot na sa kalagayan ng kanyang ama dahil minsan nagrereklamo na ito na masakit ang talampakan at inaakala lamang na wala lang ito. Marami ng beses pinagsabihan ni Lynn ang kanyang amang si Mang Virgilio. Natigilan na nga ang pag-inom ng soft drinks. Ngunit sinasagot naman siya ng kanyang ama at nagagalit kapag siya ay sinasaway. Naiinis naman si Lynn dahil ayaw ng kanyang ama na magpapigil sa pag-inom ng soft drinks. Maging ang asawa naman ni Mang Virgilio ay ayaw ng kumontra dahil pagdating daw ni Mang Virgilio sa bahay at walang Coke ay nagagalit umano ito. Kaya nga para wala ng ingay at away, sinusuportahan na lamang niya ang kanyang asawa. Hindi naman nagkulang ang mag-ina na paalalahanan si Mang Virgilio na tumigil na sa kanyang bisyo. Binanggit naman ni Mang Virgilio na marami nang nagsasabi sa kanya na baka siya ay may UTI, magkasakit sa kidney o magkaroon ng diabetes. Kaya naman nagpatingin na siya sa doktor at ang blood pressure niya ay normal naman kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang mga bisyo. Sa tulong nga ng programa ni Kapuso mo Jessica Soho, sa loob ng 15 years na pag-inom ng soft drinks, ay nagpatingin ulit siya sa doktor. At dito na nga niya unang narinig ang babalang hindi niya inaasahan. Mataas ang kanyang blood sugar level, mababa ang potassium at may senyales ng diabetes at posibleng kidney damage sa hinaharap. Kaya kung hindi siya hihinto sa kanyang pag-inom ng soft drinks, may posibilidad na kailangan niyang sumailalim sa dialysis. At sa pagkakataong ito, tila nga seryoso na at hindi biro ang pag-inom niya ng soft drinks. At hindi na simpleng hilig lamang ang Coke sa kanyang buhay. Ito ay magdudulot na ng isang panganib sa kanyang buhay. At dito na nga lang na-realize ni Mang Virgilio ang bigat ng bisyo na kanyang kinahiligan. At sa loob nga ng 2 dekada, hindi siya naglasing, hindi siya nanigarilyo, pero halos araw-araw niyang nilason ang kanyang katawan sa sobra-sobrang asukal at kafe na kanyang nilaklak. At ayon nga sa doktor, dapat si Mang Virgilio ay dahan-dahan nang itigil ang pag-iinom ng Coke at kung hindi makayanan ng uhaw sa soft drinks ay palitan na lamang ng sugar substitute. Kinakailangan na rin suportahan ng gamot ang katawan ni Mang Virgilio. Sinabi nga ng doktor na kailangan ay magkaroon na siya ng konting adjustment at hindi biglaan na itigil ang pag-inom ng soft drinks. Ayon sa mga eksperto, kailangan ng katawan natin ang tubig para masustain ang normal functions ng tissues at organs sa ating katawan. Ang recommendation para sa lalaki ay 3.5 liters of water, habang sa babae naman ay 2.5 liters. At dahil nga sa mga nalaman ni Mang Virgilio, sinabi niya na umpisahan niya nang itigil ang pag-inom ng soft drinks. Ang pangalawang lalaki naman na tila na-addict na sa ibang inumin bukod sa tubig ay si Mang Chris. Isang taong araw-araw walang absent sa 20 years na pag-inom ng iba't ibang klase naman ng mga alak. Sa loob nga ng halos 2 dekada ay makikita mo pa ring healthy looking si Mang Chris. Aktibo, matipuno at may abs. Pero ano nga ba ang sikreto ni Mang Chris? Si Mang Chris ay 48 years old, isang construction worker at isang mason. Pagtapos niya sa trabaho ay diretso siyang umiinom ng alak. Kaya naman wala pang kadiliman ay sinasaniban na siya agad ng spirito ng alak. At kagaya nga ng karamihang kwento, madalas nag-aaway ang mag-asawa dahil sa alak. Ito nga ay nangyayari rin kay Mang Chris. Araw-araw umano umiinom si Mang Chris kaya madalas mag-away si Mang Chris at ang asawa niyang si Aling Leticia. Ang sweldo ni Mang Chris ay 480 pesos at binabawasan niya ito ng higit 200 pesos para pang-inom kaya nagagalit ang kanyang misis. Ayon nga kay Aling Leticia, ano pa ang mababudget niya sa matitirang pera
At lalo na ay may bibilin pa siyang bigas. Sinabi naman ni Mang Chris na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang sweldo. Kumukupit lang siya ng 100 dahil ayaw lang talaga ng kanyang pamilya na siya ay umiinom. Madalas ring sunduin ni Aling Leticia si Mang Chris sa inuman tuwing 10:00 ng gabi. Pagdating nga nila sa bahay ay diretso amok na si Mang Chris. Kapag nalalasing daw umano ang lalaki, talagang ito ay nagiging bayolente. Nasampal nga siya ni Aling Leticia ng 1 beses nang sila ay nag-away. Pero si Mang Chris ay hanggang amok lamang naman. Sinasabihan ni Mang Chris si Aling Leticia na papatayin kita, babarilin kita. Pero hindi natatakot si Aling Leticia dahil alam niyang hindi ito kayang gawin ng kanyang asawa. Ang hiling lang talaga ni Mang Chris ay kapag nakakainom siya ay wag siyang dakdakan ng mga salita dahil nga madalas konting bagay lamang ay siya ay dinadakdakan. Minsan din tuwing 10:00 ng umaga pa lamang ay pasuray-suray na si Mang Chris. Umaga pa lang kasi ay nakainom na siya at lasing na lasing. Naiinis naman ang anak ni Mang Chris na si Judy Ann dahil madalas siyang sunduin ito kapag siya ay lasing na lasing. Lalo na tirik pa ang araw. At minsan nga ay hinahayaan na lang si Mang Chris ng kanyang pamilya dahil hindi talaga siya mapilit na huminto sa pag-inom. Naaapektuhan na rin minsan ang trabaho ni Mang Chris. Sabi nga niya, hindi siya papasok sa trabaho dahil siya ay may hangover. Malapit din siya sa gulo dahil sa tuwing siya ay nalalasing, sangkot siya sa mga away ng mga basag ulo. Pasaway din kasi siya kapag nakakainom ng alak, nangaasar, nambibwisit at nag-aamok. 2 beses na rin siyang na-hit and run ng sasakyan sa kanilang barangay. At nakita rin daw niyang nasusunog ang kanilang bahay nang siya ay lasing na lasing. At dahil nga doon wala siyang nagawa ng mga panahon na iyon. Sukoy na rin nga siya ng kanilang barangay dahil kilala siyang madalas mag-umpisa ng gulo. Kapag lasing si Mang Chris, madalas siyang dalhin ng mga tanod sa barangay para doon na lang manatili. At sa dami nga ng reklamo ng kanyang mga kabarangay, 5 hanggang 6 na beses na silang nagpalipat-lipat ng bahay ng kanilang pamilya sa loob ng 1 taon. At para nga hindi madamay ang mag-ina ni Mang Chris sa mga posibleng kaaway, naisipan niya na lumipat sila sa bundok. At ang lugar nga ay 45 minutes ang paglalakad mula sa barangay. At doon sa higit 20 years na tigil ng ilang buwan ang kanyang pag-inom. Sa bundok ay nag-focus siya sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Kwento rin ni Mang Chris nang nilayasan siya ng kanyang mag-ina habang siya ay natutulog, sumama ang kanyang loob at muntik nang kunin ang sarili niyang buhay. Mabuti na nga lang daw ay may umawat sa kanya. At kalaunan nga ay bumalik si Aling Leticia sa bahay nila ni Mang Chris. Naawa umano ang ginang at nagmamahala naman talaga sila ni Mang Chris. Sagabal lamang daw ang alak at pag-inom ng kanyang asawa. Kaya naman kalaunan pumayag na si Chris na magpagamot basta professional ang tutulong sa kanya. At dito na nga kinontak ng anak niyang si Judy Ann ang kapuso mo Jessica Soho. Para nga ibahagi ang kwento nilang pamilya at kung sakali nga ay matulungan sila. Sa tulong nga ng KMJS, nagbigay sila ng registered psychometrician para kay Mang Chris. At ayon nga sa eksperto, nagsasuffer si Mang Chris ng alcohol addiction. Nag-counseling nga ang eksperto at si Mang Chris. Ayon nga kay Mang Chris, pailainom ang kanyang ina samantalang ang kanyang ama naman ay hindi. Ayon nga sa eksperto, namamana kasi ang tibay sa pag-inom. At ang pinakamadalingang paraan para gamutin si Mang Chris ay through detoxification at nangangailangan din siya ng medikasyon. Ayon pa sa eksperto, kapag hindi pa rin nagamot ang kanyang alcohol addiction ay ipapasok na siya sa isang rehab. Pumayag naman si Mang Chris na gagawin niya ang lahat ng detoxification, huwag lang siyang ipasok sa rehab. At matapos nga ang diskusyonan sa gamutan, dumaan sa family and relationship therapy ang buong pamilya. Dito na nga napag-usapan ang mga tinatago at kinikimkim na salita at damdamin ng mag-ina patungkol kay Mang Chris. Kalaunan nga naintindihan at na-realize naman ni Mang Chris ang mga hindi kaaya-ayang emosyon
na nabuo sa kanyang pamilya. Dito na nga naisip ni Mang Chris na lumipat na sila ng bahay, malayo siya sa mga barkada at magbago kasama ang kanyang mag-ina. Dinala din si Chris ng KMJ sa doktor upang suriin ang kanyang katawan at maganda nga ang naging balita at resulta. Sa loob kasi ng 20 years na pag-inom ni Mang Chris, lumalabas sa ultrasound na hindi lumiit ang kanyang atay. At kapag tubingil nga siya sa pag-inom ng alak, ay magiging maganda ang prognosis. Ang pamilya nga ni Chris ay nagpasalamat dahil unti-unti nang naayos ang kanilang problema, hindi lamang sa pag-inom ng alak ni Chris, kundi sa koneksyon nila bilang pamilya. At nasolusyonan nga ang kalusugan ni Mang Chris. Makikita nga sa kanyang mga mata na masaya siyang narinig ang mga ni minsan ay hindi niya narinig sa kanyang anak at kanyang asawa. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para magbago para sa kanyang pamilya. Hindi na siya iinom ng alak at iinom na muli ng tubig para sa ikatatagal ng kanyang buhay. At ito nga ang kwento ni Mang Chris at Mang Virgilio. Dalawang lalaking magkaibang inumin at hindi tubig ang kinabisyuhan. Si Mang Virgilio na mahilig mag-cook at si Mang Chris na mahilig uminom ng alak. 2 dekadang pag-inom para sila raw umano ay lumakas. Parehong naramdaman na parang hindi sila mabubuhay ng walang boteng hawak. At hindi nila inakalang sa huli, hindi coke, hindi alak, kundi pamilya ang totoong magpapalakas sa kanila. Sa bawat araw nga na lumilipas, maswerte pa rin sina Mang Virgilio at Mang Chris. Dahil sa kabila ng kanilang adiksyon, sila pa rin ang pinili araw-araw ng kanilang pamilya. Minsan, ang pinakamaliit na bisyo kapag pinabayaan, sila rin ang unti-unting sisira sa ating buhay. Pero habang may pagmamahal at handang umalalay, laging may pag-asa para magbago. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.